Good day mga ka-idol! Update tayo sa PBA Doubleheader Friday sa Araneta Coliseum. Naglaro nga sa first game ang Phoenix Fuel Masters kontra sa Terra Firma Jeep sa score na 103-84. Nanalo ang Phoenix Fuel Masters sa pangunguna ng kanilang import na si Jonathan Williams at siya rin ang naging best player of the game na saan kumana ng 29 big points, 12 big rebounds at 3 assists para manalo nga ang Phoenix Fuel Masters. Ang kartada ngayon ng Phoenix Fuel Masters ay 4 wins and 1 losses. 3 game winning streak na po ang Phoenix Fuel Masters at posibleng mas lalo pa silang lalakas ayon nga mismo sa kanilang import at hopefully ay mag-gel talaga ang team. Samantala sa second game naman naglaro ang SMB kontra sa Rain or Shine Elasto Painters sa score na 115-110. Nanalo ang SMB sa pangunguna ng kanilang wingman na si Marshall Lassiter na kumana ng 23 big points para pangunahan ang SMB. Ang kartado ngayon ng SMB ay 3 wins and 1 losses. Sa nasabing laro, ito yung debut game ng import na si Demetrios Trendwill na kung saan kumana lang ng 4 points at 10 rebounds at hopefully sa mga susunod na game ay makapag-adjust agad si Demetrios Trendwill. Samantala si Junmar Fajardo hindi na tinapos ang laro dahil nagkaroon ito ng injury sa kamay. Isang masamang balita matapos nga pakawalan ng NLEX Road Warriors ang kanilang import na si Thomas Robinson matapos ang ilang game paglalaro sa NLEX Road Warriors dahil sa isa sa mga rason nito ay ang commotion nito kay Pido Harincio. At the same time, ayon mismo kay Larry Ponesher, ang team manager nila, hindi pala ito nagpaalam na pumunta ito sa Boracay at Palawan para magbakasyon. Hindi nila tinutolerate ang nasabing attitude ni Thomas Robinson dahilan para maghanap na sila ng bago nilang import at sa katunayan nga ay meron na silang import sa paparating na Friday na kung saan meron nga silang laban kontra sa Magnolia Pambansang Manok Templados. Ibabandera ng NLEX Road Warriors ang kanilang import na si Stokely Chappie. Si Stokely Chappie, 26 years old at naging NBA undrafted ito. At nagpalipat-lipat na ito ng liga sa Europa, especially sa Finland na kung saan ilang taon itong naglaro doon. Ang height nito ay 6'9" at the same time batang-bata pa si Stokely Chappie. Meron itong height na 6'9", isa itong high flyer big man, meron shot blocking ability, low post ability, at the same time passing ability na makakatulong sa lineup ng NLEX Road Warriors at hopefully sa mga susunod na laban, especially sa laban nila ng Magnolia Pambansang Manok Templados, ay makatulong agad ito dahil nag-a-adjust pa naman ito sa Philippine type of basketball. Kaya naman inaasahan ni Coach Frankie Lim na ibabandera nila ito at magpapakitang gilas Stokely Chappie. Samantala ang Rain or Shine Elasto Painters sa kartadang 0 wins and 5 losses, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Coach Xiang Yao sa pagdating nga ng kanilang import na si Demetrios Trendwill. Hindi nawawalan si Coach Xiang Yao na mag-a-adjust ang nasabing import at the same time sa pagka-activate ni Adrian Nocom. Isa itong revelation para sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa debut game niya sa PBA kontra sa SMB ay nagpakitang gilas ito agad, kaya hindi niya pinahiya si Coach Xiang Yao. At sa katunayan, sa huling play na ginawa ni Coach Xiang Yao, ibinigay niya sa rookie niya ang pag-asang tumira para tumaas ang kumpiyansa. Dahilan para magbigyan ng minuto si Adrian Nocom. Kaya naman marami ang kumukwestiyon ngayon bakit limited minutes na lang ang inilalaro ng kanilang superstar na si Reynam Batak. Si Reynam Batak simula nang pumasok si Coach Xiang Yao pabalik sa Rain or Shine Elasto Painters ay hindi na maganda ang kanyang naging performance at limited minutes na lang ang nasabing player. Dahilan para maraming mga team or kupunan ang magka-interes na kumuha kay Reynam Batak. Isa na nga sa mga interesadong kupunan na posibleng i-alok
Ang ibang player nila para sa serbisyo ni Ray ng Batak ay ang Converge Fiber Xers at si Coach Aldin Ayo. Matatandaan, si Coach Aldin Ayo ay isa sa mga naging coach ni Ray ng Batak sa NCAA sa ilalim ng Litra Knights na kung saan muntik nang makakuha ng kampyonato. Isa rin sa mga dahilan kung bakit interesado si Coach Aldin Ayo na kunin si Ray ng Batak dahil nga nagre-request daw ang nasabing rookie na si Shawnee Winston na ma-trade ito dahil limited minutes din ang kanyang inilalaro sa Converge Fiber Xers. Kaya naman, isang insider natin ang nagulat na posible kung magkasundo ang Rain or Shine Elasto Painters at ang Converge Fiber Xers ay i-trade itong si Shawnee Winston papunta sa Rain or Shine Elasto Painters. Magiging kapalit ay si Ray ng Batak ng Rain or Shine Elasto Painters. Kung papayag dito ang Rain or Shine Elasto Painters dahil badly needed nga ni Coach Aldin Ayo ang kakayahan na meron si Ray ng Batak. Kaya anytime, aabangan natin yan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers at subscribers kay Sir Anthony Lucky Alon, Kagawad Kat sa kinudukusin ng Hagonoy Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite, Julius Roche, Ronald Bersobedad at si Mr. Yornel Belches. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipollow, pakishare, ganun din po sa YouTube channel ko. Once again, this is Percival Monteron at your service. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.